In this reading, we will going to have love reading and message from your person. Let's see the energy first. Okay, the Divine Feminine confirmation. Meeting. Two or more people, discussion is planning. Okay. In this reading, this is confirmation na ito ay for our Divine Feminine, and also it is significant with significance of sabihin natin more on emotion nandito. More on emotion na may kinalaman sa sabihin natin bargaining or negotiating. So again, and the focus of this reading ay may kinalaman sa more on emotion. Lalo na pagdating dito, sabihin natin some of you or your person ay masyado na naapektuhan ng emotion na to. One of you in this connection are begging for, sabihin natin, connection. Ayan na nga, lumitaw din dito, water. So, kung ang water, more on, sabihin natin, naka-align yan sa emotion natin. Dahil sa tarot card, iyan ay may significance din sa cups, which is lagayan ng water, yung chalice. Okay? So, one of you are, sabihin natin, into higher state of emotional pain, may tendency pain. And dito, one of you are, masasabi natin, still negotiating on something, still compromising something, still offering for some agreement. I also see that. And dito, may tendency na they are bargaining, they are, sabihin natin, for example, inviting or wants to meet you. Kahit na hindi kayong dalawa lang, kahit na mayroong mga involved na tao. Ang parang importante sa taong to is yung makita ka, makausap ka. At may tendency din na dito, my loves, meron din mga taong involved still discussing about this connection or situationship. Kung makikita nyo, meron ditong meeting negotiator and Divine Feminine. So, kagaya ng sinabi ko kanina, malaki ang factor or sabihin natin influensya ng emotion dito. One of you are suffering, or sabihin natin para bang ready i-accept ang mga bagay-bagay kasi sobra na silang nadadala ng emotion. Pero dito meron din taong involved, two or more people discussions, planning, may tendency din na they are, itong bargaining na to, ang plano nito is, kumbaga nandun na din yung pagpapatulong. Gusto niya magpatulong sa ibang tao para magkaroon ng meetings with you. Or pwedeng ikaw to. Pero dito nga, basta ito is yung reading ng love connection natin. Meron sa inyo na mas nandun sa kanyang emotional state right now and wants to bargain something para lang magkita kayo. Okay? I also hear na dito kasi, ito kasing card na to, minsan, ang interpretation dito depende sa kasama. Kung ang kasama is negative, more on, masasabi natin may mga people na nakikialam sa inyo. But this one, yung dalawang to, sabihin natin, tinan nyo yung color niya, parang maganda ang impact dito ng meeting na yon. May tendency magkita ulit kayo if ever na you are in separation nga. And sabihin natin itong, alam niyo yung blossoming na feeling, nandun yun. Nandito sa love connection. Kasi, kagaya ng sinabi ko, itong card na to, depende to sa kanyang mga kasama. But dito kasi, siya lang yung, kung mapapansin natin, siya lang yung may colorful na aura dito. Kaya may tendency, itong meetings na to, whether na may kasama kayo or kayong dalawa lang, magkakaroon ng blossoming when it comes to yung feelings. Okay. So, dito, ano natin dito, nalaglag itong addiction. One more, bago natin ayusin. Tingnan. Okay, not today. Oh.
Okay, my loves. So, dito sa ating confirmation card, nandito ang addiction, not today, and abundance. So, kung iayos natin siya, ganyan ang magiging ayos niya. And then, dito, masasabi natin na itong kung sino yung may heavy emotion sa inyong dalawa. Kung ikaw o yung partner mo, masyado na siyang nakokontrol ng emotion na yon. And, kumbaga, naka-close yung kanyang, hindi possession eh. And, I also feel na si Divine Feminine, kung sino dito yung may emotion, wag natin iliteral na, kasi pag Divine Feminine, babae, na siya yung may ganitong possession na energy. So dito, I see na kung sino yung may heavy emotion, siya yung merong ganito, yung possession and controlling. And eto, biglang pumasok ka kasi dito yung not today. Okay, my loves. So, dito, kumbaga, nandito na nga yung restraint. I also hear na dito sa energy na to, isa din to sa nagkokos ng restraint kay Divine Feminine. Sa inyong dalawa. And this bargaining, kung sabihin natin, one of you or some of you are nag-i-invite, kung pwede kayo magkita or hindi, not the right time. Okay? This is one of the confirmation na kung meron man sa inyo na nagpaparamdam while you are in separation, not the right time, not today. Pero I also hear na meron pa ring meeting na upcoming for you. But dito, kung ipinipilit niya right now, ngayong oras, panahon, I hear na one of you is still angry. And one of you naman are still possessive. And maaaring ito kasing connection na to ay magkakaroon sa inyo, magkukos sa inyo ng lots of blockages. Pero alam nyo ba, my loves, kung titingnan natin, may abundance dito eh. Pwedeng sabihin natin na you can manifest what you want, even this connection. Pero spirits wants you, if you are asking kung i-entertain mo ba yung taong to na patuloy na obsessed sa'yo or possessed sa'yo, kasi nagkokostos sa'yo sa ngayon ng lots of creative creative blockages, or sabihin natin yung mga manifestations mo, kasi lumitaw dito yun, oh, yung heart nakatali pa rin dun. Okay, so may tendency din, for example, na gusto mo ma-in-love sa iba pero hindi mo magawa dahil andun pa rin yung presensya, yung energy nung taong to. But eto nga sa bargaining, if ever na nakikipag-deal yung taong to, lahat gagawin niya para magkita kayo, babaguhin na niya kung ano yung may dapat baguhin. Make a healthy boundaries, not today. So sa ngayon, para look kung paano niya pinipigilan. Avoiding a conversation right now for this person. Meeting will going to happen, pero hindi sa ngayon. Pero itong meeting na to, may tendency talaga magkita kayo with 2 or more people, or sabihin natin with friends and families. And I also hear na dito sa negotiator na to, na nagbabargain ng oras mo, hindi pa sa ngayon, my loves. Spirits wants you to focus on your manifestations and abundance. Napaka, nito, oh. Kasi ito yung mas magbibigay sa'yo. So, malinaw na nga, na lumitaw dito, pag dito sa taong to, sabihin natin sa ex mo, wag muna. Okay? Pero yung meeting with other people, kung iyan ay magkakaroon ng ambag sa iyong pag-unlad, yes. Okay? So, re-receive ba yung message ni Spirit? Dito sa energy na to, alam mo kung ano yung nakapagpa-negative sa kanya? Yung heavy emotion. Yung obsession nung isa sa inyo, nung person mo or pwedeng ikaw. And Spirits wants you to avoid conversation with them. So, ngayon, Spirits wants you to focus on your growth, on your manifestations.
Okay? Kasi may tendency minsan, itong meeting na to, pwedeng sabihin natin new love or what. Pero dito, abundance eh. So, itong meetings na to, nangangahulugan din doon na magbibigay sa'yo ng blossoming, kagaya ng sinabi ko kanina, when it comes to your dreams, when it comes to your growth. Pero hindi dito lumitaw yung heart. So, may tendency na sabihin natin, spirits wants you to focus on your personal growth. Okay? So, let's see other confirmation. Okay. Lilies. Fures. Okay. So, sa ngayon, we have to purify this. Ito, isa sa mga lesson na kailangang ma-receive ng isa sa inyo, lalo na yung possessive sa inyong dalawa, is the purity. Purity and courage of their intention. I also hear that. Kasi lumitaw dito yung lilies. Okay? So, nandito pa kasi pagiging possessive. May tendency talaga na parang hindi kanya kayang i-let go. Dahil obsessed na obsessed siya, which is unhealthy even sa kanya. Kasi lumitaw dito yung purity. Lumitaw dito yung lilies. And also this seek far away road by storm, my loves. Look, oh, tingnan nyo itong nasa ano natin, yung current energy. Not today. And dito, kailangan daw is umiwas ka muna talaga. Seek far away road by storm clouds unshaded. Okay, nandito siya mismo. So, also the significance of 2-2, which means the partnership, na kailangan mo muna talaga umiwas dito sa connection na to. Okay, so dito naman meeting. Eto, the facts, cunning, and craftily says, cautious you must be. Ayan, ayan na nga, double confirmation, mag-ingat ka muna sa mga meetings, lalo na sa taong to na nagbabargain ng oras mo. So sa ngayon, kumbaga, focus on your growth, and dito nga, do not so carelessly trust whomever is in your vicinity. Ay, also, eto din, may lumitaw na din dito yung ibang tao na involved. May tendency din na huwag kang basta-basta nga magtitiwala sa mga tao nasa paligid mo or yung imi-meet mo, yung paglalaanan mo ng oras, lalo na to, yung nagbabargain ng oras mo. Okay, lalo na yung nagbabargain ng oras mo kasi dito tong facts na to, may pagka-deceitful energy yan, and spirits wants to see the pure and courage sa heart and intention nung person na to, nung person mo, yung person na possessive and obsessive, bago niya payagan na magkita kayo. Kasi dito, puro restriction card talaga, my loves. Not today, and this road, seek a far away road by the storm. Pinapaiwas ka muna, my loves. And dito, may tendency may kinalaman din sa person mo, and also dun sa may mga, hindi lang tong taong to kailangan mong pag-ingatan, meron din mga taong kailangan mong sabihin natin, kailangan mong maging alert. May tendency involved din yung mga taong to sa connection ninyong dalawa. Okay, so let's see kung nasaan na ba kayong stage ng inyong connection. Nasaan na ba kayong stage ng inyong connection? Okay. Oh, my loves, everything is possible. So, dito may tendency mukhang lumitaw yung twin flame card natin, my loves. Pero nandito yun sa possessive energy. So, ngayon I see na even this connection is twin flame, hindi pa talaga sa ngayon. Not right now. Oh my gosh! Double twin flame. So sabi, confirmation, expansive growth. Diba? Ano sabi ko kanina? Not today. Hindi pa ngayon. Even na kayo ay twin flame, pinaglalayo kayo. Ito, yung mga nangyari sa inyo, divine intervene talaga to, my loves. Pag ganyan ang twin flame connection na parang lahat halos sa nakita ko and na-read ko na twin flame, lagi talaga silang inseparated. Kasi sila yung kailangan talagang mag-reflect yung lesson. Pero dito, kailangan niya, ang ma-contribute dyan,
is growth. Ayan o. So ngayon, this scenario, these challenges na humarap sa na kinaharapan yung dalawa, ay maputol muna ang inyong connection because of expansive growth. Gusto muna ni universe na magkaroon kayo ng growth individually. So sa twin flame, hindi porket twin is magtutulungan kayo. No. Kailangan magkaroon kayo, meron kayong mga differences. At doon sa differences na yun, doon yung sabihin natin, meron kayong mga kakulangan na yung isa't isa yung bumubuo. Pwedeng ganon. Pero it doesn't mean na yung isa't isa ang mag-heal sa inyo. So individually, ayan, tingnan nyo, meron kayong magkaibang journey na sabihin natin, parehas kayong nag-heal at hindi nyo kailangan maging dependent. Pag sinabing twin, independent soul din nyo, sabihin natin, twin kayo pero yung inyong journey ay independent. Kayong dalawa yung may responsibility sa sarili ninyong journey. Okay? So dito, confirmation, double confirmation, twin flame, and ito ay isa sa mga challenges nyo as twin flame. Kung hindi mo matatanggap na yung taong to twin flame mo, spirits wants you to know na ang gustong makontribute ni spirits with this person is learning and para sa expansive growth. Okay? So kagaya ulit ng sinabi ko kanina, iyan ay nangyayari sa inyo para ito ang makontribute. Nandito kayo sa level na kung saan universe requires you to be responsible on your own growth. Awareness. Clear, crystal clear vision, my loves. So spirits wants and giving you warning about this connection. So ngayon pa lang, kung sabihin natin na hindi mo pa talaga accepted na sabihin natin, ito ba talaga ay kailangan mangyari in separation? Yes. So I don't see na nire-require ka ni spirits na magkaroon ng bagong love life kasi ang focus dito, kaya kayo nagkaroon ng separation ay para magkaroon ng expansive growth. Okay? And right now, para maging aware ka na ito ay sabihin natin yung journey na to, kailangan yung muna magkaroon ng separation. Dito, kailangan maging aware ka na, and yung vision mo, kailangan na rin ng, sabihin natin, malinaw sa'yo, paano mo ma-achieve itong goal na to, itong expansion na to, without your person. Okay, let's see message from this person. Ooh. Talagang gusto talaga makipag-bargain ng connection ng person mo, my loves. I'm starting to understand our connection. I'm starting to understand our connection. So, kaya siya, kumbaga, addicted, obsessed sa'yo. Kasi talaga, ngayon, even siya, baka naging aware na rin siya. Or, eto ha, itong taong to, iniisip din niya na twin flame ka niya. Or sabihin natin, ikaw na ang para talaga sa kanya. That's why sabihin natin nagkaroon siya ng awakening, nagkaroon na siya ng mga awareness about sa'yo. And eto, di ba, confirmation. They're waiting for a sign from you, nakatapat dito sa ating bargaining. So ibig sabihin niya, gustong-gusto talaga nila na makipag-negotiate ng oras mo, kung paano kayo ulit maaayos, gusto niya mag-compromise. Okay? And now, I know that, sabihin natin na, alam niya na ito, nagiging kulit na siya, or sabihin natin, they know that they cross the line with you. Now, sabihin natin, nagiging makulit na nga siya about these meetings, pero, I also hear na, alam din ng higher self ng taong to na hindi nagiging blockages siya para sa iyong growth, sa iyong personal growth. Kasi sabihin natin hindi man to consciously sinasabi ng taong to, ang china-channel din kasi nating message is yung kanyang higher self or yung mga bagay na hindi niya masabi-sabi or mailabas sa kanyang bibig.
So dito, kumbaga, aware yung taong to na meron siyang, na nagiging blockages siya sa'yo. So this love scares me. Ayun na naman, another confirmation with 11 card, 11 number. Twin flame nga, my loves. And I imagine you naked, namimiss ka nito in 3D. And I still don't, oh, diba? Anong sabi ko kanina? Alam ng taong to na nagiging blockages siya sa'yo, sa yung personal growth and expansion. I still don't have all the answers. Hindi pa niya din talaga alam kung kaya niya i-provide yung mga, sabihin natin, kung kaya niya i-provide sa'yo yun, kung kaya kanyang sabihin natin kung supportahan sa mga dreams mo. Basta ang alam lang niya, gusto kanya ulit makasama. So dito, kaya si Spirit, gusto ni muna ni Spirit na ma-realize talaga ng taong to with the purest of their intention sa'yo. Okay, kailangan talaga ng taong to. Kasi dito parang andun pa yung obsession eh. Sabihin natin, gusto ko yung taong to, gusto ko siya makasama. Pero, ano yung kaya, ano yung nakikinita mo sa future? So ngayon hindi pa niya alam. Basta ang alam lang niya, gusto kanyang makasama. Gusto niya ma-confirm na sa'yo siya. Or gusto niya ma-confirm na sa kanya ka. Okay? So let's see advice from spirits. So nakita na natin yung level ng connection na to. Yes, twin flame kayo, but ito ay kumbaga as universe facilitate this connection, kailangan muna makita yung expansive growth. And also, wag mo kakalimutan yung purity, okay, ng intention ng taong to. But today, sa ngayon, hindi pa talaga. Kasi isang deck natin. Hindi pa sa ngayon, my loves. Kahit anong kulit ng taong to sa pag-negotiate, hindi pa sa ngayon. Obstacles. Ayan, confirmation. Look for ways around the obstacles to find happiness. My loves, isa talaga sa challenge nyo yan. And is in advice din, pakilasan din if ever may communication kayo, pakilasan yung communication. Ito ha, dapat ito, yes, nare-realize niya, they are starting to understand the connection. Not totally na sabihin natin, i-cut off yung taong to, pero magkaroon ka muna ng boundaries sa taong to. Kasi parang the more na meron kayong connection ng taong to, bukod sa nagiging blockages yung kanyang pagiging possess, even this person ay masyado ding nakahawak, nakakapit, which is unhealthy for their own spiritual growth. And sabihin natin, ito ay obstacles. Look for ways around the obstacles to find happiness. So sa ngayon, kinakailangan muna talaga ng pahinga. Okay? Avoiding communication. Maaaring yung kung gaano kadalas yung inyong communication, mas lalong hindi ma-purify kung ano talaga intention niya. Dahil dito, tingnan nyo, I still don't have the answers. Pero ayan, confirmation, another confirmation with this twin flame facilitator and obstacles na ito ay obstacle, challenge nyo yan. Okay? Nasa challenge era, tama ba? Or stage kayong dalawa ng iyong person. So, yun, kung merong nag-entertain sa inyo, spirits wants you to be more careful, okay? Kung wala yung maiko-contribute, kung hindi naman yan lover sa iyong abundance and expansion, mag-ingat ka dyan. And do not trust. Nakikita ko dito, kung meron man umaligid sa inyo, mag-ingat at wag mo nang i-entertain. Ayan. Surrender. My loves. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and we'll work our. Okay? So dito, so i-surrender muna. Baka men sa heart mo na, pag hindi ko to, paano na yung mangyayari sa amin? Kumbaga, pag ito, pag sinabi ko na today, pag in-avoid ko yung conversation, tuluyan na siya, ma-offend siya, baka tuluyan na siyang mawala. Surrender. Surrender ko ano,
kagaya sabi ko, twin flame to. Ito ay, kumbaga, masasabi nating isa sa mga challenges ninyo. Ayun o, twin flame facilitator. Just surrender and have a clear vision. Ano ba talaga yung kapupuntahan nito? If ever na ngayon ay pabalikin mo or i-entertain mo yung taong to. I also see kung ina-inquire mo na kung meron bang ibang involved. Meron kasi ditong meetings. So may tendency, one of you ay merong may tao ding nagkakaroon ng interest, pero hindi lumitaw dito yung new love eh. Even dito sa energy niya. Medyo toxic ang kanyang energy when it comes to obsession and addiction. Gusto ko talagang mapasa kanya ng taong to. Pero kasi ang magiging consequences dito is yung expansion and growth mo eh. Hindi magiging successful din to hanggat hindi nakikita yun ni universe yung kailangang ma-contribute ng love connection na to. Ito kasi stage ng love connection ninyo. Kailangan magkaroon ka ng awareness, and andun kayo sa controlling. Kung ikaw yung sabihin natin nakakapit ka pa rin, surrender your connection to God or kay angels, kay spirits, i-surrender mo muna. Let go. Mag-focus ka sa goals mo. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.